Another x-ray, another patient. So, ito naman yung pinadala sa atin. Ang backstory nito ay yung jowa or siguro yung girlfriend yung nagpadala nitong pictures na ito kasi yung patient ay nasa Japan. I don't know if yung patient is Japanese or iba yung lahi niya. Kaya siguro may barrier din sa communication. Pero initially, na-diagnose ito ng pneumonia and then parang ngayon sabi is TB. Sige. Tingnan natin. So, actually, kinrap ko lang yung picture, pero hindi din siya parang nasa computer lang siya. Pero kung titingnan mo, kita pa naman, no, wala naman siya dito. Malinis dito sa area na to. Pero ito talaga yung pinaka-problem niya. Ito. Ayan, ito. Ayan. Ano yan, diba? Ano to? Yan. Tapos, dito, wala naman sa kabila. Diba? Tapos ito yung puso niya, okay naman. Tapos parang hindi din, or sharp ba to? Itong, sorry hindi ko ma-zoom kasi. So, ngayon, since ang sabi, initially sabi pneumonia, alam nyo kasi hindi ko lang sigurado, no, sa Japan or sa ibang bansa, lalo na kapag mga mauunlad na bansa, hindi kasi talamak ang tuberculosis. Dito sa Pilipinas, since tayo ay hindi ganun kaunlad, madaming may TB dito sa Pilipinas as compared sa iba. Kaya nga ginagawang screening bago makapag-ibang bansa ng mga Pilipino as worker or as immigrant. Chine-check yung lungs sila kasi pwedeng makapagdala tayo ng tuberculosis sa bansa nila na sa kanila ay na parang wala ng TB na eradicate na nila. Dito sa Pilipinas, hirap pa na ma-eradicate ang TB at hindi pa lahat ay nagpapagamot. Kaya nagkakaroon ng problem. Ngayon, kung sa Japan man ito, hindi ko alam ko maunlad yung bansa na yun and maybe na solusyonan nila yung tuberculosis sa bansa din nila. So, if ever na bago sa kanila, parang hindi sila sanay na magkakaroon ng tuberculosis, initially, baka pwedeng sabihin nga na pneumonia ito. Ngayon, possible, binigyan ng antibiotic yung patient. Pero, hindi ko alam kung nag-improve, ano ba symptoms niya. Yun lang yung pangit with pagpapatingin nyo ng plaka kasi wala tayong history, walang physical examination. So, with this, nag-CT scan din sila. So, sa CT scan, ito naman yung lumabas. Ito yung binigay sa atin. Ngayon, syempre, hindi naman tayo marunong mag-translate niyan. So, ang ginawa natin, nagpatulong tayo dun sa parang AI para i-translate. So, ito yung translation. At itong ginawa na to ay CT scan na. Yung kanina is X-ray. Syempre, pag X-ray, makikita lang natin yung papaganto lang, yung nakaharap sa'yo. Ito yung cut nito, papaganto. Kaya yan. Ito yung sa puso. Ito yung lungs yan. Ito, lungs yan. Okay? Ngayon, ang problem, ito yung problematic na area dyan. Yan. Ngayon, ang sabi dito ang findings ay a coarse swelling is about 61 mm in size is seen in the right interlungal area. The absorption value inside is slightly higher, about 64 HU. Scattered shadows can be seen around the right lung middle polys. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-translate. Kasi hindi ko alam kung bakit may polys. Left lung upper ward. Yung ward, hindi ko alam kung bakit ward. Also has cavities. So, with the term na cavities, or parang cavitary, pwede siyang related sa TB. Kasi ang tuberculosis, nagkukos yan ng cavitation or cavitary. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. And from these findings around the area, active pulmonary tuberculosis is suspected. But lung cancer also accompanied by first scattering shadow for each ship. I'll get it. Oh, di ba? Parang ang ganda ng pagkaka-translate. Please make a comprehensive judgment including clinical findings. So, tandaan nyo, ito po ay CT scan or X-ray lang yung binibigay, pero still the history and physical examination of a physician or a doctor is important kasi
iba-iba po yung symptoms, iba-iba po yung physical examination, iba-iba pa po yan ng findings, no? Kahit sabihin mo, may CT scan na, ito ang sabi. Pero with this, mukhang, 'di ba? Parang kailangan pa rin ng clinical findings, clinical judgment, depende pa rin, no? So the middle right. Yeah, the middle right lung, lower left lung and tongue areas are also decorated, and reviewing lesions of the series, no pathologically enlarged lymph nodes are observed in the mediastinum, both lung phylum and both axillaries. It's possible. I don't approve pleural effusion. So siguro ang sinasabing to, walang pleural effusion na nakita or tubig sa baga. Pero ang pwedeng isipin pwedeng tuberculosis and then pwedeng cancer. Ngayon, if ever tatanungin nyo kung yung possibility na cancer, ang pinaka-best siguro is you do CT scan with contrast. Pero, depende pa nga rin yan kasi mas maganda makita yung patient, mapakinggan yung baga ng patient, malaman ang history, kailan pa yung ubo, may ubo ba, ano pa ang kasamang mga nararamdaman. Kasi kung ang kanyang symptoms ay mas more on tuberculosis, then we treat for tuberculosis. Pero kung symptoms yan is mas more on, halimbawa, cancer, then merong mga additional test na pwedeng gawin. At saka, ganun din kapag TB ang iniisip natin. Ngayon, magpakita lang ako ng picture ng cavitary TB. So, cavitary, nagkaroon ng cavitation. So, halimbawa, dapat ang itsura ng healthy na lang, halimbawa, puro ganito yan, no? Parang bopis, no? Pero, pagdating dito, parang nauha na, nagkaroon ng cavitation dahil sa infection ng tuberculosis. Ito mukhang caseous necrosis. So, ngayon, kapag i-x-ray kayo, ganito ang makikita. Yan. Yung makikita nyo sa x-ray, pwedeng ganyan. So, balik tayo dun sa case. Kung sakali man na yan ay pneumonia with antibiotics, eventually makikita natin na merong improvement yan. If ever naman na yan ay tuberculosis, yun yung dinadiagnose or yun yung gagawin treatment sa kanya, then you take the medication. Kasi possible naman na kung halimbawa wala sa Japan nun, kung pumupunta siya dito sa Pilipinas or may nakakasama siya na merong tuberculosis, then definitely nakuha yan possibly sa atin dito sa Pilipinas or sa tao na kasama niya na merong tuberculosis din. So better na yung mga kasama makapagpa-check din, and kung kailangan din ng gamutan, mas makapaggamutan na para hindi masira ang inyong baga. So sana ay nakatulong, ingat at bawal magkasakit.